Heto na, sa wakas, Korte Suprema umaksyon na. BBM Jr. wala ng takas, VP Sara take over? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni EB Hugalbot. Sabi, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Ilang niya dito, ito na ba the final nail in BBM's coffin o kabaong? Kabaw. Nilansangan na, silyado na, the end is near. Isinare ni EB Hugalbot ang post. Good news, isinare ni Congressman Isidro Ungab. Sabi niya, the Supreme Court has just taken a major step in our fight to protect the integrity of the 2025 national budget. Ayun. The Supreme Court in Na-open Bank din? has issued an order consolidating my petition with the separate petition filed by Attorney Vic Rodriguez and other petitioners, questioning, among others, the blank items in the bicameral conference committee report of 2025 GAA. What does this mean? Number one, the Supreme Court now recognizes that these cases raise common and serious constitutional issues about how the 2025 budget was crafted and improved. Number two, my petition on the PhilHealth funding and related constitutional violations will now be heard and decided together with the petition, is specifically questioning the existence of blank entries in the BICAM report. Number three, the issues of transparency, completeness, and regularity in the budget process, including any blanks and zeroed out critical items, will now be examined by the court in one consolidated proceedings. This is an important development because the Constitution is very clear. One, Congress must pass a complete and clear appropriations law, not a budget riddled with blanks, uncertainties, or post-enactment discretion. Number two, every peso in the GAA must be traceable, authorized, and subject to accountability. As a legislator and petitioner, I welcome this move of the Supreme Court. It ensures a more coherent and comprehensive review of the 2025 GAA and the process by which it was passed. This is not about personalities or partisan color. This is about defending the constitutional power of the purse, protecting the public funds from abuse, and making sure every Filipino's hard-earned tax money is lawfully and transparently allocated. Yan talaga, ang talagang mga fans natin talaga, na-abuse talaga. I will keep you updated as the case progresses. For now, the message is clear. The questions we raise about the 2025 budget are real, serious, and now is fairly before the Supreme Court. Panahon na para managot ang mga naglaro sa ating pambansang budget. Yeah. Ang pondo ng taong bayan hindi dapat gawing blank check. Di ba? Kita nyo yan? Yan pa isang problema. Yung mga paglulustay ng pondo, pagkuha ng pondo. Di ba? Kung tutuusin, nakatutok lang kay VP Sara. Halos lahat ibinibintang kay VP Sara. Halos sa 125 million nakatutok sa pagbabanta ni VP Sara, yung dati na ino-open nila doon nakatutok. Pero bakit yung mga dating problema, yung mga talagang problema na alam natin na talagang serious at talagang nagpapahirap sa bansa at mismong mga taong bayan ang siyang naging biktima, bakit hindi nyo nire-resolba?
Bakit hindi nyo pinapakailaman? Bakit hindi nyo pinag-uusapan? Di ba? Baka iisipin na naman ng iba niyan na yung mga nagreklamo lang naman yan, mga nasa panig ni Sara Duterte, na mga Duterte. Hindi ho dito pinag-uusapan kung panig ng mga Duterte ang nagreklamo o hindi panig ng mga Duterte ang nagreklamo. Ang pinag-uusapan natin dito, merong nakitang ganyan na ginawa sa ating pondo, sa pondo ng bayan, sa pondo ng taong bayan, na alam nating pinaghirapan ng lahat. 'Di ba? Pero hindi ito nagiging seryosong bagay doon sa mga tao na nagdidiin kay BP Sara. Doon sa mga taong gustong ma-impeach si BP Sara. Hindi nila ito tinututukan. Bagkos doon lang sila nakatutok kay VP Sara. Kaya tuwang-tuwa yung mga yan. Tuwang-tuwa yung mga yan na talagang ayaw na nilang bumaba sa pwesto. Ayaw na nilang magpapalit. Gusto nilang tanggalin si Sara Duterte dahil kapag si Sara Duterte ay nanalo bilang presidente, may posibilidad na mawala lahat ng mga masasarap na buhay na natamasa nila. Maaaring bumalik sila sa wala at maging zero ang kanilang mga bulsa. 'Di ba? Kaya ito, alam natin talagang pinapaspasan nila si BP Sara na matanggal. Dahil malaki ang magiging kawalan sa kanila kapag si BP Sara ay magiging presidente. Pasensya na dito sa salitang to. 'Di ba? Uulitin ko, hindi makikita yung mga ganyang problema kung wala silang nakikitang ebidensya. Pero bakit may ebidensya at merong problema, bakit hindi nila tinitignan at hindi nila binubuhay o pinag-uusapan? Yun ang nagiging tanong dyan. Ito, isipinos ni Congressman Ungab ang document from Supreme Court. Supreme Court, Manila and Bank Notice. So sinasabi dito na nga i-consolidate ito. Signed by authority of the court. Ang pumirma is yung... So, akala ko nakalimutan na ito eh. Kailan ba yun? Last year ata yun eh. Meron nang naka-schedule na oral arguments. If I'm not mistaken, April 1, 2, and 3. Oral arguments para sa petisyong ito, yung blank, BICAM blank item. Pero biglang na-postpone. Wala na. So after 1 year, ito na, consolidated na pala. At least, buhay pa ang kaso. Medyo mabagal ka lang, kaya lang, sige na lang. Intindihin na lang natin ang Supreme Court sa dami ng hinahawakan nilang kaso. Pero buti na lang may Supreme Court talaga na alam natin na kahit papano ay kumikilos pa. Na kahit papano ay nagbibigay ng transparency sa lahat. Kasi sa totoo lang, tayo humihina talaga ang ating ang ating pananampalataya sa mga hindi sa taas. Syempre tayo mataas ang pananampalataya natin sa Diyos. Pero sa totoo lang, nawawala ang pananampalataya natin sa gobyerno, sa mga pwede pa nating matakbuhan. Yung tipong Supreme Court na lang, 'di ba? Ang natatanging, 'di ba? Gumagawa ng kanilang tungkulin. Nagiging patas, 'di ba? Nagbibigay ng tamang desisyon. Sana wag, 'di ba? Wag sana ito ay masako pa ng mga kademonyuhan na umiikot sa ating mga paligid. 'Di ba? Dapat 'yon iwaksi, itaboy. Layuan nyo ang Supreme Court, mga hinayupak kayo. At least umuusad na ang hustisya. Sigurado ito, Kumbaga, ang administrasyong ito, pinansin na ng Supreme Court yung hinain nila. kabahan na naman. Hindi na sila makakatulog. Ongoing pa. I don't know kung Ang tanong dyan, General, kung kakabahan ba sila? Kasi sa totoo lang, no? Kung nasa posisyon sila at alam nila na nakapanig sa kanila yung mga nasa pwesto at alam nila na talagang magkakasundo sila, na sila nagkakaintindihan sila at alam nila na hindi sila nagkakaiwanan sa ere, hindi sila para matakot. 'Di ba? Kasi kahit ano naman ang nakikita nila, gaya ng mga inaakusa sa akin, hindi naman nila pinapansin eh. Gaya ng mga rally na nangyayari.
Ilang beses silang sinasabihan ng kung ano-ano, pinapartangan ng kung ano-ano, pero parang hindi sila naaapektuhan eh. Kasi solid pa rin sila. Pinapakita nila na solid pa rin sila. 'Di ba? Yun ang pinaka-importante sa kanila, parang hindi na baling hindi kumampi sa amin ng taong bayan. Basta kaming mga nakapwesto, sama-sama. 'Di ba? Sama-sama tayo at walang mag-iiwanan. 'Di ba? Tapos na yung oral argument sa unprogrammed allocations naman sa budget ng 2024, 2025, and 2026. Lumalabas na kawawa ang Solicitor General. Wala siyang mairason na maganda. Bakit sila nagano ng unprogrammed allocation? So, salamat po, Congressman Isidro Ungab, Attorney Vic Rodriguez, at iba pang petitioners. I don't know kung anong next step ito. Baka, ang pagkakalam ko, magtawag sila ng oral arguments. Kasi importante yung oral arguments. Para mapakinggan, para may due process talaga. Oo. So, natauhan na sila. After how many years? 3 years na niloloko nila tayo. Itong 2026 budget, mas okay na. Parang ano eh. Parang anong nangyayari, parang nagiging manhid na nga tayo sa mga ginagawa nilang panloloko eh. 'Di ba? Parang nasanay na rin sila sa panloloko ginagawa na parang hayaan mo yung taong bayan, hanggang salita lang yung mga yan, hanggang rally lang yung mga yan. Kahit magkaisa yung mga yan, basta importante, dikit-dikit tayo. Tayo Magkatakipan. Kaya talaga sa totoo, kawawa talaga yung taong bayan dito. Ang biktima dito, taong bayan. Yung tipong ginagatasan na tayo, tinatarantado pa tayo. Yun ang masama. Di ba? Lang ng konti lang, parang marami pa rin naisingit na giniling na pork. Sige na lang. At baka yun na yung nagamit according to Manang Talaga mawawala yung jek-jek eh. No? ginamit nila para sa impeachment ni BP Sara, kaya umusap. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas, Balita TV, at syempre natong ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.